Topic po natin ngayon para sa ating mga overseas foreign workers. Marami po nagme-message sa akin. Ano yung kadalasang sakit ng mga overseas foreign workers natin? Actually, magugulat kayo, medyo iba ang sakit ng kababayan natin sa abroad kumpara sa mga sakit nila dito. Base sa mga data, base ito sa OWA at sa PhilHealth, meron tayong nakuhang data. Ang pinaka-common na sakit, iisa-isahin natin mamaya, yung mga nakukuha ng mga OFW natin, reproductive, mga UTI, problema sa tiyan, sa puso, sa diabetes, sa baga, at lalo na sa mental health problem. Yan ang mga top na sakit based on sa mga claims at complaint ng ating overseas worker. Tapos meron pa tayong mga datos bago ko iisa-isahin itong 8 mga sakit at ano magagawa ninyo sa abroad ng home remedy kung hirap kayo magpa-check up sa doktor. Marami daw kasing mga kababayan natin sa abroad, depende sa bansa. Minsan trabaho daw nila up to 10 hours a day. So sobra hirap daw. At minsan yung mga bahay nila, meron namang komportable yung bahay, meron din poor living conditions, baka maliit ang kwarto, walang titirahan, 'di ba? Hirap sila makahiga. Yung iba pang kababayan natin sa abroad, 2 ang trabaho, double job o 3 job. Nagpa-part-time pa sila. Tapos padala pa sila ng pera dito, konti na lang naiiwan sa kanila doon. At ang problema, pag nagkakasakit ang ating overseas worker, syempre mental health problem, hindi rin nagkukwento din sa mga pamilya nila dito, ayaw nila mag-worry. At base sa datos, karamihan hindi nagpapacheck sa doktor at nagse-self-medicate na lang, sariling imbento ng gamot. Yan ang sariling inom ng gamot kung may gamot na nabibili. Although marami naman daw overseas workers, hindi naman daw naninigarilyo, uminom ng alak, pero yung pagkain nila minsan hindi maganda. Tsaka takot yung kababayan natin magpa-check sa foreign doctor. Ayaw din nila. 'Di ba? Tapos marami sa kanila, wala rin yung mga maintenance na bakuna. Meron daw 14 hours pa. Opo, kaya nga ginawa ko tong video para sa ating overseas worker. Tingnan natin 1 to 8. Ito base sa OWA, base sa PhilHealth, mga claims, ito yung mga top 8 na kino-complain ng ating kababayan. Kaya focus tayo. Tapos gagawin ko, alam niyo naman style ko, gusto natin makatulong. Yung pinaka home remedy na pwede gawin ng walang doktor, tingnan natin. At kung talagang walang choice, anong gagawin natin? Anong doktor pupuntahan? Number 1 out of 8, reproductive health problem. Yung menses nagloloko. Minsan hindi na dinadatnan. Diba? Minsan naman sobra lakas ang regla. Minsan baka may myoma. Diba? May bukol, hindi nila alam. Minsan may vaginal discharge. At marami sa kababayan natin sa abroad, may ilan sa kanila, hindi ko naman nila lahat, baka may mga iba't ibang partner. Diba? Pag iba't ibang partner, may vaginal discharge, isipin nila, magigilty sila, baka sexually transmitted disease. Diba? So, ma-stress sila. So, bakit nagloloko ang regla? Okay? Pwedeng stress-related. Comment po kayo sa mga overseas workers natin. Maganda po yan. Nalalabas nyo yung stress nyo. Wag lang kayo mag-comment ng pangalan ng employer nyo para wag tayo makasakit at hindi tayo magsisi sa pinost nyo. Pwede naman anonymous Pag nagloloko lang ang regla nyo, okay nagloloko, nababawasan, o medyo humihinto, pwedeng stress-related lang yon. Baka na-stress kayo, may problema sa Pilipinas, hindi kayo nakakain maigi, hindi kayo nakatulog, okay lang yan. Sobra kayo pagod na wala ang regla, okay lang yon. Parang normal lang yon. Hintayin nyo lang, kain lang kayo ng masustansya. Ang problema kung malakas yung regla. 7 days, buo-buo ang dugo. Ayaw tumigil. Yan, ibang usapan yon. Baka maging anemic ka dun Kung malakas ang regla mo, syempre, doktor,
pupunta, complete blood count, tapos iron supplement. Pero kung walang iron supplement, kasi minsan masakit sa tiyan iron supplement, pwede rin yung mga atay, karne. Kung makakakain ka atay, karne, green leafy vegetable, nakakataas ng dugo, pang-anemic. Kundi iron supplement after meals, pampataas ng dugo. Kung duda mo, anemic ka, tingnan mo kamay mo, kulang ba sa pagka-pink, maputla ba yung mata. So, yan din yon kung malakas ang regla. Minsan, stress lang, malakas ang regla. Pero kung 3 months na malakas ang regla, lalo na kung may buo-buo, pwedeng ibang usapan eh. Pwedeng may myoma kasi. Lalo na kung edad 30, 40, kung myoma na, wala tayong choice, ultrasound. Vaginal ultrasound. Hanap kayo dun. Okay? Walang choice yun kung talagang bubo. Vaginal discharge, basta hindi maamoy, minsan baka pawis, panty liner, o baka masikip, mainit yung underwear nyo, o baka sobrang hugas, pwede rin, sobrang hugas, or pwedeng kulang sa hugas o sobrang hugas. So, vaginal discharge, hindi lahat sexually transmitted disease, pwede mahugasan lang sa labas, mild soap lang. Wala namang kaso, dapat yan. Gagaling din dapat. Okay? Kung di naman tayo nag-iisip ng mga infection. So, bawas stress, cleanliness. Pag no choice, ultrasound ng puwerta, ng matres. Okay, makikita yung matres kung may problem. Okay, reproductive system, yun lang magagawa natin dyan. Number 2, pinaka-common complaint, UTI. Ang dami nagkaka-UTI. Okay? Bakit nagkaka-UTI? Nakikita ko ibang kababayan natin sa abroad, hindi pumupunta sa CR, hindi umiihi. Diba? Trabaho ng trabaho, bawal umupo. Hindi umiinom ng tubig. Kaya hanapin nyo yung banyo, inom kayong maraming tubig, kahit every hour, bawat oras, ihi kayo ng ihi. Kahit papano, iwas UTI, iwas kidney stones, tubig na lang inumin nyo. Huwag ng juice na matatamis para hindi magka-diabetes, huwag ng soft drinks, at iba pa, tubig na lang, ha? Para di mag-UTI, iwas kidney stones. Tapos yung hugas ng puwerta, dapat tama, laging malinis. Baka maganda naman yung mga banyo dyan. O magbaon na lang kayo. Kung trabaho nyo 16 hours, dapat meron kayong pampalit ng underwear para hindi mag-UTI. Okay? Pag nagka-UTI, depende kung masakit talaga ang pag-ihi, mahapdi ang pag-ihi, urinalysis. O pag konti lang ang UTI, inom lang maraming tubig. Pwede rin. Anong home remedy? Bukod sa tubig, cranberry juice. May konting pag-aaral, cranberry juice. Pero usually, antibiotics. I'm not sure kung makakakuha kayo ng antibiotics. Kung talagang UTI, masangsang yung amoy, madilaw, talaga siya, antibiotics. Usually, kahit mga 3 days. Kahit mga amoxicillin, ciprofloxacin, ewan ko lang makakakuha kayo ng reseta. Pero maganda, urinalysis muna. Pero kung mild lang UTI, inom maraming tubig, pwede na dapat yun. Okay, gagaling din dapat yun, tsaka pahinga. Number 3 problem, digestive system. Nako, ito common to sa kababayan natin. Masakit ang tiyan, inu-ulcer, hindi kumakain ng tamang oras. Hindi napapakain ng amo, kung ano lang pinapakain, makabag ang tiyan, GERD, heartburn, irritable bowel, kulo ng kulo ang tiyan. Bakit? Pangit ang pagkain, hindi sanay sa kinakain sa abroad, hindi balanse ang diet, baka puro karne, walang break sa trabaho, 'di ba? Dapat naman malinis yung pagkain. So, pinakamaganda, baon kayo o basta yung pagkain nyo, mas gusto ko mainit kahit pa ulit-ulit lang. Yung mga simpleng food lang. Yung kung may kanin lang, kanin, konting ulam, pwede na yun. Kanin, konting ulam. Huwag na kayo mag-try ng mga maraming curry, maraming sauce, yung mga laksa na maaanghang. Huwag nyo na subukan, kukulo lang tiyan nyo. Diba? Yung mga foreign food. Basta kanin lang, plain rice, huwag masyadong oily, lagyan mo lang konting ulam, konting gulay, pwede na yun.
Inuman mo lang mainit na tubig para kalma lang yung tiyan nyo. Okay? Kasi pag masyadong spicy ang food, hindi tayo sanay, kukulo ang tiyan. Okay? Pwede kayo mag-multivitamins. Isang multivitamin, bilhin nila kayo sa health store para kung may kulang sa nutrition ninyo. Yung mga prutas, kung may makuha kayong prutas, apple, orange, pwede rin naman yan. After meals, mas maganda. Number 4 out of 8 problem, common endocrine system. Anong endocrine? May iba nagkaka-PCOS, polycystic ovary syndrome. May iba diabetes. Diabetes, pwede rin. Stress, hindi makatulog, baka may exposure sa mga toxin, kulang sa check-up, baka tumataba. Minsan yung iba tumataba naman, kakakain sa ibang bansa. So, tumataas ang blood sugar. O pag nag-overweight, minsan nagpipikos din. Okay, so yan yung mga endocrine system. Diabetes, blood sugar. Baka makahanap kayo pang test ng blood sugar. Pwede rin yan. Self-test lang yon. PCOS, huwag magpapataba. Huwag din paya, tama-tama lang. Tama, correct weight at tulog. Pilit tulog. Kaya, ibang kababayan natin kasi masyado masipag. Kayo mayan, mga nagko-comment, 2 trabaho, 3 trabaho, padala ng padala dito. Pwede na yung 10 hours work, pahinga nyo na. Huwag nyo na ipilit kasi kailangan ng tuition ng bata. Magkakasakit kayo. Sayang din, di ba? Malaki nga kita mo, 16 hours work, pero pag age 45, may sakit ka na, uuwi ka na rin dito. Ay mas maganda maliit sweldo mo, umabot ka ng 60 years old o 65 years old nagtatrabaho. Mas may kita. So, endocrine system, tama lang timbang. Ito, number 5 out of 8. Sakit sa puso. Yan. Pag edad 45, 50, marami na yan. Heart disease, high cholesterol, high blood, umpisa na yan, high blood. Heart attack, palpitation, humihina ang puso. Bakit? Overwork. Sobra trabaho. Baka maalat ang kinakain. Puro fast foods. Puro hindi ukula. Yung may exercise kayo, baka iba yung lifestyle eh. O baka napagod kayo masyado. Mainly stress eh. Baka mental stress. Kakaisip dito. Di makatulog, iyak ng iyak, natatamaan din yung puso. Diba? Pag mental health problem, pati puso apektado, sumasakit ang dibdib. So, para alagaan ang puso, syempre, mga healthy foods, diba? Nasabi ko, lakad-lakad, exercise. Tsaka hindi ko rin gusto yung mga laging nakatayo. Nakita ko yung iba, bawal umupo eh. Pwede kayo bumili ng compression stockings. Ako lagi ako ng compression stockings for the past 10 years. Yung masikip na. Punta kayo sa health store, meron dyan compression stockings. Bili mo na kayo nung light lang, mga 15 to 18, pakinggan nyo 15 to 18 millimeters mercury. Mga ganun lang ang sikip. 15 to 20, 15 to 18 mild yun. Pag nasanay kayo, itaas yun ng 20 to 25 millimeters mercury yung sikip ng compression stockings mo. Pang varicose veins, pang manas, para hindi magbuo ang dugo. Yung akin, ang taas na ng pressure ko. 30 to 40 millimeters mercury ang suot ko. Masyadong mabigat na yun sa inyo. Paakyat na paakyat po yan. Okay? So, compression stockings, yung masikip, sinusuot buong araw habang nagtatrabaho. Sa gabi, tinatanggal. Tapos, imamassage lang yung paa. Okay? Para sa puso. Okay din yan. Para sa ugat. Number 6, out of 8, sakit sa baga. Pwede rin. Meron daw kasi yung ibang kababayan natin sa abroad, exposed sa, walang hangin daw yung tinatrabahuhan nila. Poor ventilation, masikip ang living space, o sa mga lalaki, actually, pambabaeng overseas workers, sa mga lalaki, more baga. Baka walang protective equipment, mga may fume, may usok, may chemical, may dust, kayo, cramp, sikip-sikip kayo, magkakasama kayo 4 sa isang kwarto, nagkakahawahan ng mga sakit, may naninigarilyo, mausok, o baka may mga gas dyan, pwede masira baga. Ubo, emphysema, bronchitis, pulmonya, yan yung mga problema sa baga. Tigil sigarilyo. Kailangan nyo more
maganda yung hangin. Number 7 out of 8, ito talaga number 1 problem. Sige. Ito talaga number 1 problem. Tinitingnan ko yung comments. Ito daw, number 1 problem, mental health problem. May nagsabi sa akin, within 6 months daw eh. Marami. Nagkakaroon ng mental health problem, merong 6-month problem. Pag 6 months daw, kung tunay 6 months daw sa abroad, nagkaka-anxiety, depression, stress, family isolation, di ba? Selos, financial concern, napaparanoid na yung utak. Di ba? Minsan naghahanap ng ibang partner. Ngayon nagsabi nga sa akin, may partner pang Pilipinas lang, may partner pang abroad lang. Ayoko naman mag-comment pero parang mali, 'di ba? Parang mali kasi may conscience tayo mga kababayan nating Pilipino, 'di ba? Iba pa rin yung mahirap pa rin yung may guilty May guilt nasa sa inyo. Nasa sa inyo, pero sa akin, mas maganda maayos. Maraming simbahan sa abroad. Isa punta kayo sa simbahan o punta kayo sa park, 'di ba? O meron kung anong ginagawa ng iba, okay din. So anxiety, depression, stress, siyempre, dapat relaxation, yung pahinga nyo, bawasan konti kakaisip dito. At minsan naman, okay lang minsan medyo selfish. Medyo pansarili na tayo. Pag humihingi yung anak natin, asawa natin, pinsan natin, kaibigan, kamag-anak, di ba, sabihin, no, wala na I mean, ang sweldo ko, let's say, 25,000 pesos, 30,000 pesos lang, bibigay pa. Diba? Kung magkasakit ka dyan, di lalong wala silang source. Diba? Tiis na lang talaga. Baka gusto pa private school o gusto pa mamahaling gamit, diba? Minsan maganda rin yung walang pera. Maganda rin yung walang pera masyado dito, mapipilitan sila trabaho. Anxiety, depression, nakwento ko naman sa inyo, diba? Wag lang sobrang lala. Pwedeng vitamin B complex, yun pa rin, pagkain pa rin, healthy food, saging, pampasaya, blueberries, kung may blueberries, strawberry, pampasaya din yan. Pero syempre, kung malala na yung mental health problem, pupunta sa psychiatrist or consult tayo. Bago ko puntahan yung number 8, diba? Ito lang, explain ko lang Pwede ba magpatingin sa foreign doctor? Yan ang laging narinig ko. Ayoko magpatingin sa doktor na foreigner, wala akong tiwala, wala akong believe dito sa abroad. Gusto ko, hihintayin ko, uwi ako sa Pilipinas, kababayan nating Pilipino gagamot. Okay? Lalo na kung may myoma o operahan, may sakit sa puso, may diabetes, kailangan ng insulin, may pulmonya. Para sa akin po, kung makikinig kayo sa akin, okay lang magpa-check up sa foreign doctor. Hindi ako naniniwala na pag foreign, siguro baka hindi kayo nakakapag-usap, hindi ganun kabait, o baka binabaliwala tayo, o baka may discrimination. Pero para sa akin, imposible hindi ka pagalingin. Pag may UTI, bibigyan ka pa rin naman talagang tamang gamot. Simple lang naman yun May UTI ka, may pulmonya ka, re-reseta lang siya ng antibiotic, inumin mo lang 1 week. So, walang explain. O medyo salbahe pagkabigay, okay lang yun. Kunin mo na yung gamot, kailangan mo yung gamot So, wala akong problema sa foreign doctor kung sinasabi nyo tunay na masungit. Or let's say, appendicitis o myoma, kailangan operahan, okay na yun. Kasi imposible na hindi nila gagalingan. Kasi pag hindi ka gumaling, nakakausap ko yung iba sa abroad na doctor Pag hindi ka gumaling, lagot sila O lagot sila, nagpa-check sa'yo, nagpa-check dun, tapos hindi sila gumaling. Sila rin masisira Masisira, makarecord ito, inoperahan, hindi gumaling. O di sila masisira, matatanggal sila sa ospital. Mahirap yung maghihintay ka pa, uuwi ka pa sa Pilipinas, mahirap dito gamutan. Unless marami kang pera, unless private hospital gusto mo sa Pilipinas, mahirap po dito. Mahirap makahanap ng maganda na mura. Diba? Kaya pag nandiyan kayo sa abroad, nasaan pa man, dati nga may tumawag sa akin taga-Japan papalitan na yung heart valve niya, 2. Ayaw magpa-opera, kakausapin daw muna ako.
Kaya sabi ko, sige, pa-opera ka na. Biro mo, libre yung 2 valvula sa puso sa Japan. Nagulat ako, libre. Dito, abutin ka 500,000 up to 1 million. Uwi daw siya dito. Sabi ko, may 1 million ka ba dito? Kung wala ka 1 million, libre ka na sa Japan. Oo. Iba nga salita nila. So, huwag matakot sa foreign doctor. Sa akin, okay lang yun. Baka misunderstanding lang. Pero kung makakahanap kayo ng Pinoy na doktor, like say sa US o sa ibang bansa, kung may Pinoy, di mas maganda. Di ba? Mas maganda. Pero I don't think gagawa siya ng mali. Isa pa, kung may libreng check-up kayo dyan, baka meron kayong once every 3 months na free check-up, okay na yun. Pila kayo sa public hospital sa abroad, alam ko may pila na kayo. Sayang din yun. Kung merong libre mga flu vaccine, yung mga kailangan natin, pang trangkaso, pang pulmonya, pang hepatitis vaccine, kung may libre, kunin nyo na. Walang kaso po yun. Okay? So, yun lang po sa akin. Huwag masyadong, pag hindi nakuha ng home remedy, pa-check na tayo doon. Okay lang yan. Mas panalo tayo. Mas panalo tayo doon. Kasi ang doktor lang nakakareseta nitong antibiotics tsaka mental health na gamot eh. Tapos pag nakuha mo na yung gamot, may option ka naman eh. Kung tutuloy, hindi tutuloy. And lastly, number 8, sleep problem. Hindi makatulog. Tunay ba to? Hindi makatulog. Ba't di makatulog ang kababayan natin sa abroad? Lalaki, babae. Actually, yung mga pang women, OFW, mga reproductive lang, tsaka UTI, tsaka PCOS. Pero lahat ng iba dito, kahit lalaking overseas worker. So, hindi makatulog, uncomfortable yung bahay, marami iniisip, may depression, kulang sa relax, hindi maganda yung night shift, di ba? So, kailangan lang talaga nasa isip, nasa dasal, at sa akin yung social media sa abroad, nasa sa inyo. Baka malungkot lang kayo sa social media, kakatingin-tingin eh. Ewan ko lang kung magandang marami. At least ito, mga health tips lang o comedy lang panoorin nyo. Pero wag na masyado siguro ibang bagay. Kung merong mga relaxation sa ibang abroad, kausap nyo yung mga kababayan natin, saan po nakatulong to. Okay? Marami nagko-comment from Athens, Greece, from Italy, from Hong Kong, from Taiwan. Yes. Lastly, ito pa pala. Wala po ako ine-endorse kahit anong product. Paulit-ulit na po to eh. Wala kahit isa. Lahat po yan fake. Tinutulungan ko lang yung Birch Tree Advance. Simple lang naman malaman kung tunay or fake. Ito lang yung account ko. Ito yung account ko. Doc Willie Ong, 17 million followers, may blue check. Marami na ako ginawa dyan. Mahirap talaga po ngayon. AI na ngayon. Mag-search kayo ano AI. Artificial intelligence na lahat na ng artista, politiko, kaya nila baguhin yung boses at itsura. Pero, yung account, hawak ko pa rin naman yung account na to eh. Itong Doc Willie Ong na may blue check. Lahat naman ng fake ads, hindi ko naman account yun eh. Wala namang blue check yun eh. Tsaka to kay Doc Lisa. Okay? So, wag lang kayo bibili. Hindi ko kayo papabilin. Imposible hingihan ko kayo ng kahit piso. Wala po yan. Yung iba lang kasi hindi sanay tumingin ng fake at hindi fake. Pero pinipilit natin gawan, nire-report ko lagi sa FB. Marami naman natatanggal na ng FB. Kaya lang, kahit makatanggal ng 10 o 20 fake accounts, maraming magsusulputan ulit. I-report na lang po natin. So, ingat po palagi. God bless palagi sa overseas foreign workers at sa mga kababayan natin. Thank you po.